Magandang umaga at Happy New Year po sa lahat. Araw na naman para sambahin ng Diyos. Sabi sa Psalms 100, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Ye know that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation." Let us worship, let us praise God this morning as we start 2021. I know it has been tough with 2020, but we know all that God is in control. Because He is God, He is powerful. Hosanna to the highest, the King of Kings, our Lord God, Jesus Christ. Worthy of all our praises.
Magandang linggo po ng umaga sa lahat po ng sumusubaybay dito sa ating programa ng Faith in Christ Jesus Ministry. At ganun din po, masaya at magandang umaga po ng araw ng pagsamba sa lahat po ng kaanib ng Faith in Christ Jesus Ministry. Ngayon pong umaga ay muli ay sama-sama tayong handog ng pagsamba sa ating Panginoon. Because of the pandemic at yung social distancing na ipinatutupad ng ating pamahalaan, ay napilitan po tayo na gawin ang ating sama-samang pagsamba sa pamamagitan ng Facebook and YouTube. Doon po sa YouTube ay nandoon yung replay sa sino man pong gustong makapanood at hindi nakasubaybay sa live stream. And hopefully this year, we can already come together in worship in the house of the Lord. Sapagkat po ang sama-samang pagsamba ay ipinag-utos ng Diyos. Hindi po ito optional sa mga Kristiyano. Hindi yung kung kailan mo lang gusto o ibig ay saka ka dadalo sa pananambahan. Sapagkat ito'y ipinag-utos ng Panginoon at nais ko pong basahin itong nilalaman ng Hebrew chapter 10 at babasahin ko yung verse 25. At ganito po ang ipinag-utos sa atin ng Panginoon, tayong lahat na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Addressing to all believers, ang sabi niya, huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon kagaya ng ugali ng iba. Ano ba yung ugali ng iba? Isinasangtabi nila yung araw ng linggo ng pagsamba at inuuna nila yung mga iba't ibang bagay, samantala yung 6 na araw ay ipinagkaloob na sa kanila ng Panginoon, pati po yung linggo na itinakda ng Panginoon upang ang lahat ng Kristiyano ay sama-samang sumamba sa kanyang pangalan o yung tinatawag na corporate worship ay pinababayaan po nila ito. Ang sabi ng Panginoon, inutos niya sa ating mga Kristiyano, huwag pabayaan, do not forsake. Huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Bakit daw po? Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, exhorting one another, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Lalo na, sabing ganun ng Panginoon, kapag inyo nang napapansin na ang muli niyang pagbabalik ay papalapit na ng papalapit. Kaya hindi po optional o hindi po kung kailan lamang natin ibig na tayo'y sasamba sa Panginoon. Kaya po, bagamat napakahirap po nitong ating ginagawa, ang hirap po na mag-deliver o mangaral ng salita ng Panginoon na wala ka pong kausap, hindi mo nakikita yung nakikinig sa'yo. Subalit, ipinagpapatuloy po natin yung sama-samang pagsamba sa pamamagitan po ng live stream. Kaya purihin po ang Diyos at nawa pagpalain ang lahat po ng sumusubaybay at nakikinig o nanonood ngayon dito sa ating live stream. God bless you all, mga kapatid kong minamahal. Kaya po,
gusto ko pong basahin ang Ecclesiastes. Dito sa Ecclesiastes chapter 5, at babasahin ko po pasimula sa verse 1 hanggang verse 7. Dito po ang kukunin ng ating teksto at ang nilalaman ng mensahe ngayong umaga. Chapter 5, verse 1 of Ecclesiastes. Ingatan mo ang inyong mga akbang kapag ikaw ay nagtutungo sa bahay ng Diyos. Ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Sapagkat ang panaginip ay dumarating na kasama ng maraming pasanin at ang tinig ng hangal na kasama ng maraming mga salita. Sapagkat ikaw ay gumagawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban at ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tinutupad. Huwag mong hayaan na aakayin ka ng iyong bibig sa pagkakasala at huwag mong sabihin sa harapan ng anghel na iyon ay isang kamalian. Bakit magagalit ang Diyos sa iyong tinig at sisirain ang gawa ng iyong mga kamay? Sa maraming mga panaginip, sa maraming salita ay kawala ang kabuluhan, ngunit matakot ka sa Diyos. Pagpalain po nawa ng Panginoon ang kanyang salita. Katulad po ng aking sinabi na ipinag-utos ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak na magkatipon sa pagsamba. At sa pamamagitan po ng live stream, ay pinagpapatuloy po natin yung sama-samang pagsamba, bagamat hindi tayo magkasama-sama pisikal sapagkat tayo po ay sumusunod sa mga palatuntunang inilalahad ng ating gobyerno. At bilang isang Kristiyano, dapat po ay sumunod tayo sa mga palatuntunan ng mga batas na ipinaiiral sa ating bansa. At bagamat po, we can worship the Lord individually or yung individual worship. Anywhere, saan man tayo naroroon, pwede tayong sumamba sa Panginoon. Personally, individually. Subalit, nalulugod ang Diyos kapag ang kanyang mga anak ay nagkakatipon upang sila'y sumamba at magpuri sa kanyang banal na pangalan. At ito nga po ay yung tinatawag nating corporate worship dun sa tinatawag nating tahanan ng Diyos. In the Old Testament, it is called Holy Convocation. And in the New Testament, ito po ay tinatawag na Assembly of the Believers. At sa second coming ng Panginoon, ito ay tinawag ng Bible na General Assembly, pangkalahatang katipunan
ng mga Kristiyano o pinagbanal ng Diyos. Ito po sa akin personal, ang tawag ko po rito, the greatest reunion. Yung ating mga mahal sa buhay na nauna na pong nawala sa mundong ito. Yung mga nangamatay na nating mga mahal sa buhay ay makakasama nating muli sapagkat darating ang panahon, sila'y babangong muli mula sa kanilang mga libingan at tayo rin na mga nabubuhay sa laman, papalitan ang ating katawan ng tinatawag na glorious body, and then we will meet together in the air and meet the Lord in the clouds. Ang tawag po dito ng Hebrew chapter 12 ay pangkalahatang pagtitipon. Nais ko pong basahin yung Hebrew chapter 12 verses 20 to 22. Ito po ang nakasulat. Subalit kayo'y lumapit sa bundok ng Sayon at sa lungsod ng Diyos na buhay sa makalangit na Jerusalem. Ito po yung sinasabi ko that after the great white throne judgment, ito pong lumang lupa at lumang langit na unang nilalang ng Diyos in the first creation, in the beginning. Dahil po ito'y na-contaminate ng kasalanan. Una, dun sa langit, when Satan rebelled against God, nasira po yung langit. Maraming sumama sa kanya. At sila'y tumuntong sa lupa. Ganon din po rito, natukso si Adan at si Eva. At mula noon, ang nagaganap dito sa mundong ito at ang umiiral ay pawang kasalanan. Ito po yung nangingibabaw. Kaya ang gagawin ng Panginoon, papawiin niya yung unang langit at itong unang lupa at ito ipapalitan ng isang bagong langit at bagong lupa, the New Jerusalem. Ito po yung binabanggit dito sa makalangit na Jerusalem at sa mga di mabilang ng mga anghel sa isang masayang pagkakatipon. Verse 23, at sa kapulungan ng mga panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga matuwid na pinagsakdal. Sama-sama po tayo. Yung mga banal, assembly of the believers, at kasama yung mga anghel, kasama ang Diyos, sama-sama po tayo dun sa makabagong langit or yung makalangit na Jerusalem, dun sa huling bahagi ng Apocalypse or yung pahayag, dun ay magkakaroon po tayo ng akin pong personal na pananaw, the greatest reunion. Sama-sama po tayo doon. Kaya dito sa lupa, habang tayo'y nabubuhay, ang sabi ng Panginoon, huwag ninyong pagbayaan ang inyong pagkakatipon. Let us practice coming together in worship upang sa ganon, nagkakaroon ng kapangihingahan o nare-relax o nagkakaroon ng satisfaction ang ating kaluluwa sapagkat tayo'y na-expose ng 6 na araw dito sa makasalanang mundong ito. Kaya po, ito po ang paksang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ang sama-samang pagsamba or corporate worship was designed, dinisenyo po ito ng Diyos to give the Lord God, to render, upang magbigay tayo ng tinatawag na pagsamba o highest adoration, highest reverence,
highest praises and to glorify the holy name ng ating Panginoon. Ito'y nagagawa natin sa sama-samang pagsamba sa pamamagitan ng pag-aawitan, ng panalangin, ng pasasalamat, at pagsisisi. At pagkatapos, ang kanyang salita ay kanyang ipapahayag sa atin upang yung ating kaluluwa ay kakain ng mga spiritual food at ito'y lulusog at magkakaroon ng kapahingan ang ating kaluluwa. Nagkakaroon ng rest ang ating kaluluwa. Kaya, sapagkat nalulugod ang ating Panginoon ay sa pamamagitan ng pagsamba, through worship, we can find rest and satisfaction of our soul. At kaya ito po ang ating mensahe ngayong umaga ito. How to find satisfaction in worship. Paano tayo magkakamit ng kapayapaan or satisfaction or rest, kapahingan ng ating restless spirit and soul sa pamamagitan ng pagsamba. Remember, ang sabi po ni Apostle Pablo in Galatians chapter 1 verse 4, this present evil age. Babasahin ko po yung Galatians chapter 1 verse 4. Ganito po ang nakasulat, na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. Sa English po, this present evil age. Sapagkat tayo'y nandito pa sa lupa, ang exposure natin sa loob ng 6 na araw, dito sa present evil age, yung ating kaluluwa nagiging restless. Ito'y nababahiran ng putik. Ito'y nagkakaroon at nakakagawa tayo ng mga kasalanan, mga paglabag sa mga kautusan ng Diyos. And because God designed worship so that when we come together in worship, our soul can find satisfaction and rest. Ito po ang mensahe ngayong umaga. How to find satisfaction in our worship. Iniwalay po ng Diyos ang isang araw, yung unang araw ng linggo, so that we can come together in worship. Kung atin pong bibilangin, tinangka ko pong bilangin ito, sa loob ng isang buwan, mayroong 4 na linggo. So in other words, in 1 month, 4 na beses lamang po tayong nagkakatipon upang sumamba sa Panginoon. At meron tayong 26 days para sa ating sarili upang gawin ang lahat ng aktibidades o activities para sa ating personal or physical needs. Nagtatrabaho tayo, naghahanap buhay for our existence, at nagkakaroon din tayo ng kasayahan kapag sama-sama tayo ng ating mga pamilya, pupunta sa isang lugar, kakain sa labas, but He separated isang araw lamang, Sunday, upang sama-sama tayong sumamba sa Panginoon because God designed worship. One of the design is that to give praises and adoration, reverence, at mataas na uri ng pagsamba sa kanyang banal na pangalan so that we can glorify His holy name. And the other design is to find rest and satisfaction of our soul.
Now, kung 4 na beses sa isang buwan, 12 buwan ang isang taon, ang ibig ko pong sabihin, 48 days lamang po 48 times lamang po tayong nagkakatipon para sumamba sa ating Panginoon. In 1 year, the rest, sa inyong lahat yan, sabi ng Panginoon. Ang nangyayari po, 48 na nga lamang, ilan beses kang nag-birthday na nataon ng linggo? Ilan beses kang nagpunta sa mga okasyon, sa mga piyesta, sa kasalan? Nagkasakit ka pa. Kung susumain mo, merong kayang 10 beses ka sa loob ng isang taon na sumama sa isang sama-samang pagsamba? Kaya po, ito po yung mabigat sa isang pastor. Hindi po, unless there is a reasonable reason para hindi ka dumalo o tumayo sa pulpito upang mangaral, ay hindi po pinapayagan ng ating Panginoon. Ngayon, how to find rest or satisfaction in our worship. Yan po ang pamagat ng mensahe natin ngayong umaga. Una, ito po yung una kung paano tayo magkakamit ng kapayapaan at kapahingan ng ating kaluluwa pagkatapos ng 6 na araw of exposure in this present evil age. Una, verse 1 of Ecclesiastes chapter 5, ito po ang sinabi ni Haring Solomon. Ingatan mo ang iyong mga paa, ang iyong akbang kapag ikaw ay magtutungo sa bahay ng Diyos. Ingatan mo ang iyong mga akbang. He is preparing to be prepared, to be ready to meet thy God in the house of the Lord when we come to worship. Ingatan mo ang iyong mga akbang before you enter the house of worship o tahanan ng Diyos, the house of God. Bago ka pumasok doon, be sure you are ready to meet thy God. If you want to find rest, wika ni King Solomon, to find rest and satisfaction of your soul, be prepared before you enter the house of the Lord. Ito po ang madalas na nangyayari sa mga Christian. They go to church, they go to the house of worship, not prepared. Hindi sila preparado before they come into the presence of God. Hindi sila preparado. Hindi sila prepared physically and they are not also prepared spiritually. Ano po ang sabi ng Panginoon in Matthew chapter 18 verse 20? When 2 or 3 gathered together in my name, there in the midst of there I am. Kapag daw ang 2 o 3 nagkatipon sa pangalan ng ating Panginoon, nandoon siya sa gitna. Kaya kapag ang mga Kristiyano sama-samang sumamba sa Panginoon, nagkatipon, siya'y nandoon sa kalagitnaan ng kanyang mga anak. Now, ang payo ni King Solomon, bago ka pumasok, be prepared to meet thy God. Kasi nandoon siya. Ang presensya niya ay nandoon, kaya kinakailangan papasok tayo sa kanyang tahanan na handa tayo spiritually and physically because we will meet our Creator. Yan po ang unang akbang na dapat gawin ng bawat mananampalataya bago sila pumasok sa tahanan
ng ating Panginoon. This is in connection of my first message last Sunday as my first message for this 2021. Ang sabi ko, kalimutan na natin yung mga pangit na karanasan na ating hinarap in 2020 at tayo ay move forward at atin pong itatag muli ang sanktuaryo ng ating Diyos. And in the process, kapag naitayo natin yung kanyang sanktuaryo bago tayo papasok, every time that we meet together to worship God, be sure every member of the Faith in Christ Jesus ministry must be prepared to meet thy God. Yan ang unang gagawin natin so that we can find rest and satisfaction of our soul. Marami pong mga Kristiyano na papasok at lalabas pero walang naganap na miracle sa kanilang pagsamba. Walang galak, nagagalak lamang sila kapag may awitan, pero walang spiritual blessing na natanggap sa kanilang pagpasok sa tahanan ng Diyos. Problematic pa rin sila. Bakit po? They are not prepared to meet thy God. Yan po ang unang akbang na gagawin natin this year, 2021. That every time we come together in worship, before we enter the house of the Lord, be sure we are prepared to meet thy Creator. Doon po sa ating binasa sa Hebrew chapter 10 verse 25, merong mahalagang bagay na dapat nating makita dito in the presence or in preparation dun sa ating pagpasok sa tahanan ng Diyos. Dun sa verse 24 ng Hebrew chapter 10, ang sabi po doon, to provoke us to love. Alam ninyo, kapag tayo ay nagkakatipon and we are ready and prepared to meet thy God in the house of the Lord, ang mangyayari po sa atin, lahat ng bagay na gagawin natin, lahat ng bagay na lalabas sa ating bibig, will provoke its brothers and sisters to love one another. Ang sabi po ng Hebrew chapter 10, verse 25, we come together to provoke us to love. Ano pa po ang sinabi? Exhorting one another. Kasi po, yung presensya mo doon, once you are prepared and ready to meet thy God, yung presensya mo lamang will exhort, will lift up the spirit of those who are experiencing temptation, problems, and many things sa kanilang buhay, sa kasalukuyan. Kapag nakita nila ang presensya mo na handang-handa sa pagsamba, sila rin ay nauudyukan. They are exhorted. Sila ay nalilipap ang kanilang espiritu mula sa kalungkutan. Sila rin ay nagkakaroon ng kagalakan because in the process of worshiping the Lord, they are experiencing rest and satisfaction of their soul. Kaya, let us prepare ourselves as we come together in the presence of our Lord. Sa labas pa lamang po, naglilinis na tayo. Si Moises po, nung nakipagkita sa Panginoon dun sa Mount Sinai, dun sa pagharap niya sa Panginoon, face to face with God, ang ginawa po niya, tinanggal niya ang kanyang sapatos para ipakita ang kanyang preparation to meet the Lord. Kasi
kabanal-banalan ang pagharap sa ating Panginoon. In Exodus chapter 30, nagpagawa po ang Panginoon ng isang palangganang tangso. Bago ka papasok dun sa Holy of Holies, maghuhugas ka muna ng paa mo dun. Tanda ng paglilinis bago ka papasok as preparation sa pagsamba sa ating Panginoon. Nung si Isaiah po, in Isaiah chapter 6, nung nakita niya ang Panginoon, ang trono ng Panginoon, ang ginawa po niya ay he bowed. Yumuko siya, nagpatira pa siya sa lupa, yung kanyang mukha, isinubsob niya sa lupa because he wants to be prepared in meeting the Lord. Kaya po, ano po ang gagawin natin sa itong taon na ito? Kapag dumating na ang araw na tayo ay magkakatipon na sa tahanan ng Diyos na itinalaga ng Diyos para sa atin, na ating sakupin at kunin. Be prepared to meet the Lord upang sa ganon, papasok tayong walang laman, lalabas tayo ng punong-puno ng kagalakan at pagpapala ng Diyos. Amen? Purihin po ang Panginoon. Una, be ready to meet the Lord. Second, dito pa rin po sa verse 1, ang sabi dito, ingatan mo ang iyong hakbang kapag ikaw ay nagtungo sa bahay ng Diyos. Iyan ang unang hakbang upang makatagpo tayo ng satisfaction and rest in our worship. Ano po yung ikalawa? Ang sabing ganon, ang lumapit upang makinig ay mas mabuti kaysa magbigay ng handog ng mga hangal. Ano po yung ikalawa? You must be ready to meet the Lord. That's number 1. Number 2, be ready to listen to God. Yan po ang nangyayari sa kasalukuyan ngayon sa mga Kristiyano. Hindi na nga sila handa sa pagpasok sa tahanan ng Diyos upang makipagkita sa ating Panginoon. Hindi pa rin sila ready to listen to the message of God. Hindi pa ninyo napapansin yon? Tanungin ninyo ang inyong sarili. Pansinin ninyo ang nangyayari sa mga iglesia. Pagkatapos ng pag-aawitan, na makikita mo galak na galak sila sa pag-aawitan, subalit pagdating sa mensahe ng Diyos, merong inaantok, merong hindi nakikinig, merong nakikipagkwentuhan. Bakit po? Hindi sila handang makinig sa salita ng Panginoon. Sa pagkakatipong Kristiyano, sama-samang pagsamba, always, tandaan ninyo, always, gaano man niyang kahaba, yung gaano man ito kainip, may bahagi doon sa mensaheng yon. Tinitiyak ko sa inyo mga kapatid, may mensahe sa inyo ang Diyos. Ulitin ko po, sa isang pagkakatipong Kristiyano, sa isang sama-samang pagsamba, tinitiyak ko sa inyo, kahit pa ano ang inyong sinasabi, tiyak ako, meron mensahe ang Diyos particularly sa iyo. At meron din siyang mensahe sa Kanya. At meron siyang mensahe sa Kanya. At meron din siyang mensahe sa mismong mensahero. Iyan po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. If you are ready before you enter the house of the Lord, you must also be ready to listen to God or to the Word of God. Sapagkat meron po palaging mensahe ang Diyos sa atin
every time we come together in worship, let us come in worship with a hungry soul. Pumunta tayo sa pagsamba na nag-starve o gutom na gutom ang ating kaluluwa upang sa ganon bubusugin ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ipinapahayag sa likod ng pulpito. Pero kung punong-puno ang iyong kaluluwa ng maraming bagay, kung punong-puno ang ating kaluluwa, ang ating puso ng anong bagay, mga tsismisan patungkol sa ating kapitbahay, kung ano ang ikinabubuhay natin, hindi po kakain ng ating kaluluwa. Papasok siyang gutom, lalabas din siyang gutom. Walang laman, walang satisfaction, walang rest ang ating kaluluwa. Yan po ang nagaganap ngayon, yan ang nangyayari. Alam ninyo, kung sino po yung sumakay na ng eroplano sa inyo? In the airplane before the takeoff, mapapansin ninyo yung flight attendant. Tatayo siya dun sa gitna. Hindi po ito si Decena, hindi po yung yung sa balita. Trending po ngayon na yung babaeng flight attendant na namatay, kung ano-anong kwento ang lumalabas. But yun po, katulad ni Decena na natagpuang patay sa isang bathtub dun sa isang hotel, tumatayo po sila dun sa gitna and will give a detailed instruction for survival in case of emergency. They will explain how to use the seatbelt. Tuturo nila, demonstrate it in detail. At pagkatapos, ituturo nila yung mga emergency exit and how to use the oxygen na nandun sa itaas, dun sa uluan mo. Ituturo nila kapag nagkaroon ka ng suffocation at hindi ka nakahinga, or in case of emergency, paano mo gagamitin yon. At ituturo din nila kung nasaan yung life vest na gagamitin mo kapag bumagsak ang airplane dun sa tubig. At in case of impact, ituturo nila, i-demonstrate kung paano ang gagawin mo. This instruction can save your life. Kaya po, yung flight attendant will make sure you understand and you are listening every detail, one by one, dun sa kanyang instruction na ibinibigay. Why? It will save your life in case of emergency. Ito po ganito rin po ang nangyayari sa loob ng church o sa tahanan ng Diyos. Every time the Word of God is being preached, these are instruction how to save your soul. Itinuturo po sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ginagamit ang mga pastor at lahat ng mga ngaral upang idetalye kung paano may liligtas ang ating kaluluwa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya, sa inyo pong pagdalo sa pananambahan, sa sama-samang pananambahan, you must listen. Kung paano sa eroplano, every time na sasakay ka ng eroplano, paulit-ulit mong maririnig ito bilang paalala at pakinggan mong mabuti kung ano yung mga instruction. Dun sa pangangaral ng salita ng Diyos, in like manner, kahit ito paulit-ulit, sapagkat
ito'y mahalaga para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Pero kung yung flight attendant, ang ibibigay niyang instruction is all about the beautiful places of the country of your destination, yung mga beautiful hotels and beaches, marami po yung makikinig na mabuti. They will be excited, they will excite you, but will not save your life in case of an emergency. Ngayon po sa mga churches, ganyan eh. Ini-entertain nila tayo, pinasasaya nila tayo, upang pakinggan natin sila, sapagkat yung mga tagapangaral ngayon, alam nila na kapag ang ibinigay na instruction, a detailed instruction, how to save your soul, antukin sila. Hindi sila makikinig. Kaya, ano po ang ikalawang punto o instruction how to find satisfaction and rest of our soul in worship? Una, be ready to meet thy God. Ikalawa, be ready to listen to the Word of God. I assure you, kapag ginawa ninyo yan, makakamit ninyo ang satisfaction and rest of your soul. And finally, dun po sa verse 2, ang sabing ganon, dun sa verse 2, huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong magiging salita. Ano po ang ibig sabihin ni Haring Solomon? Huwag mong ipagmayabang kung sino ka sa harapan ng Diyos. Huwag mong sabihin na ikaw ay mabuting tao. Huwag mong sabihin na ikaw ay ganito. Huwag mong sasabihin na ikaw ay ganyan. Ay ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Ikaw ay may ministering dinadaluhan. Sabi niya, huwag mong ipagmayabang yan. Bakit? Kasi ang Diyos nasa langit. Alam niya, nakikita niya ang totoo. Ikaw nasa lupa. Huwag kang magmataas sa kanyang harapan. Humble yourself before God. Yan po ang pangatlo. Una, be prepared to meet thy God. Ikalawa, be ready to listen to the Word of God. At ang pangatlo, humble yourself before God. Huwag mong ipagmayabang, huwag kang pabigla-bigla sa iyong ipapahayag sa Diyos. Let thy words be few, sabing ganon. Ang iyong salita ay kakaunti lamang. Minsan po, nag-attend po ako ng prayer meeting sa isang katipunan ng mga Kristiyano. At nang mag-pray, yung isang babaeng member, ang totoo po, asawa pang ng pastor. Inabot po ng 20 minutes. Ang haba-haba. Meron na nga pong inaantok habang nagpipray. Hindi na nakikinig. At dahil ako rin po ay may nainip, kasi po kung saan na nakarating yung kanyang panalangin eh. Sa prayer meeting po kasi mayroong designated na kung sinong ipapanalangin mo. Halimbawa, mayroong 2 o 3 kapatid na hindi dumadalo sa pananambahan sapagkat nanghihina spiritually. At mayroon namang na-designate ka na ipanalangin yung kapatid na may sakit. Confine your prayer doon lamang.
Huwag mo nang sakupin ang lahat ng bagay. Pati yung kalit-litang iskinita dun sa baryo mo, ikinuwento mo, nagkukwento ka na po nun. Sabi ng Panginoon, huwag ganyan. Huwag masyadong maraming salita. Be specific sa inyong prayer. Nakadilat na po yung iba. Kasi po hindi na makatotohanan ang daming mga palabok na salita. Hindi po nalulugod ang Diyos sa ganyan. Hindi po pahabaan ng panalangin. At pagkatapos po ng prayer meeting, nagkataon merong birthday, merong pagsasaluang pagkain. At nung yun namang na-designate na manalangin, nako, yung kanyang panalangin paulit-ulit. Pati yung pinag-pray dun sa prayer meeting ng mga iba't ibang nag-pray, inulit niya lahat. Kaya ang haba-haba ng prayer niya after na siya'y ng kanyang panalangin nung sinabi niyang, "In Jesus' name we pray." Tapos na po siyang manalangin. Nakita niya yung mga kapatid kumakain na. Nainip po eh. Hindi po ganyan. Sabi ng Panginoon, humble yourself before God. Huwag nating ipagyabang ang ating mga accomplishment. Luke chapter 18 verse 10 to 14. Pakinggan po ninyo itong isang pangyayari, a parable. In Luke chapter 18 at babasahin ko po pasimula dun sa verse 10. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis, a tax collector and a Pharisee. Ang pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, "Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga mangingikil, mga di makatarungan, mga mangangalunya, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang maniningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadakugukan ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, nanaog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. Humble yourself before God. Huwag mong ipakita sa pamamagitan ng panalangin na ikaw ay sa haba-haba ng iyong panalangin ay may pakikita mo sa Diyos na ikaw ay isang banal. Na ang iyong pagmamalaki sa iyong mga ginagawa sa pangalan ng ating Panginoon ay nagiging credit ng iyong kaluluwa. Ang sabi ng Panginoon, yung maniningil ng buwis na dinadakugukan ang kanyang dibdib na sinasabing, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan, ay nakatagpo ng satisfaction and rest ng kanyang kaluluwa. Bakit po? Una, kasi bago siya pumasok, handa nang humarap sa Diyos eh. Bakit ko po nasabing handa na siyang humarap sa Diyos? Kasi kilala na niya ang Diyos. Alam niya hindi siya pwedeng magyabang at magmalaki sa ating Panginoon. At yung mga salita ng Diyos ay pinakinggan niya. Kaya nung nanalangin siya, nagpakababa siya sa kanyang sarili. He humbled himself. Mga kapatid kong minamahal, mayroon pa pong bahagi na nais ko sanang idagdag. Subalit,
wala na po tayong oras. Ayaw ko pong lumabis dun sa mahabang oras sapagkat yung sustansya po na nais kong dalhin sa inyo sa pamamagitan ng mensaheng ito ay nahibagagi ko na sa inyong lahat. At maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain tayo ng ating Panginoon at nais ko po magsara sa isang panalangin upang magsara tayo sa pananambahang ito na ating pinagkatipon ngayon, araw na ito. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na magpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat, Ama, sa iyong paggabay sa ministeryong ito. Marami pong bagay kaming napagdaanan, subalit sa pamamagitan po ng mga pangitain, mga vision na ibinibigay mo sa amin, ay naniniwala po kami ng iyong kamay ay siyang gumagabay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita na dapat kaming laging handa, prepared and ready to meet you every time we come together in worship. And also, Lord, prepare us to listen, that we must always be ready to listen to your words, upang sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, ay mabubusog ang aming kaluluwa. Turuan mo rin po kaming magpakumbaba sa iyong harapan, upang ang lahat po ng aming gagawin at ang aming dalangin ay iyong pakikinggan. At sa kabuuan, Panginoon, paglabas namin sa iyong tahanan pagkatapos naming sumamba, ay nakatagpo kami ng kapayapaan at kagalakan ng aming kaluluwa sapagkat nakipagkita ka sa amin, narinig namin ang iyong mensahe sa amin, at kami po ay natutong magpakumbaba sa iyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.